hinango doon sa pangako ng ating Panginoong Kristo, yung the promise of the Comforter, pero sa ating mga mananampalataya, hindi na po ito promise, ito po ay kaganapan na. No? Kaya nga, sa kanila yung the promise of the Comforter, sa atin yung embracing the Holy Spirit's presence. Pero bago po yan, ay hayaan yung pukawin ko ang inyong atensyon dito sa balita na ito, kamakailan, ang Israel ay patuloy na naharap sa mga tunggalian at tensyon, partikular sa mga paglabag sa tigil putukan o ceasefire ng Hezbollah. Ngayon, kung paano ang mga tao sa Israel ay naghahangad ng kapayapaan at seguridad sa gitna ng mga hamong ito, ay ang ating Panginoong Hesus ay nangako sa mga disipulo ng pagdating ng banal na Espiritu. Siya po ay tinatawag na ang mga aliw upang magbigay sa mananampalataya ng espiritual na kapayapaan at patnubay. Sa John 14:16 ay tiniyak ng ating Panginoong Hesus na ang banal na Espiritu ay laging kasama natin, nagbibigay ng aliw, lakas at karunungan sa mga panahon ng pangailangan. Tatalakayin natin kung paano ang pagtanggap sa presensya ng banal na Espiritu ay makapagdadala ng kapayapaan at katiyakan sa ating mga buhay. Muli, babasahin po natin ang text, and this time sa Tagalog, sa Ang Salita ng Diyos version. So, kuhanin ko po muna yung konteksto nito. No? Sabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Hihilingin ko sa Ama na bigyan kayo ng isa pang tagapayo na makakasama ninyo magpakailanman, ang Espiritu ng katotohanan. Hindi siya matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahan sa inyo at sumasa inyo. Gusto ko pong magbigay ng emphasis sa pagtukoy ng ating Panginoon Kristo sa banal na Espiritu. Gumagamit siya ng personal pronoun na he. So, meron siyang gender, masculine. So, the Holy Spirit is implied here as a personal being. In fact, we believe that He is one of the persons, one of the three persons of the Godhead. At sabi natin, siya po yung third persons ng Diyos, ikatlong persona. And hindi na natin papakahabain pa kung ano ibig sabihin ng person. Madali naman din niya na titingnan mo sa dictionary kung ano ba ang persons. Pero at least malinaw sa atin na hindi siya impersonal, na kagaya ng paniniwala ng mga kulto na ang Holy Spirit daw power or something na ginagamit lang ng Panginoong Diyos to extend His presence and to manifest His greatness and power. Ngayon, ang ating bibigyan ng diin, yung sinabi dito sa verse 16, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. So, alam natin, ang context ito ay doon sa farewell discourse ng ating Panginoon sa upper room. Ito ay sa kanyang mga disipulo na kung saan inihahanda niya sila para sa kanyang napipintong pag-alis o paglisan at yung mga pangako ng pagdating ng banal na Espiritu. Ang diskurso na ito ay humahanggan ito o sumasaklaw from John 14:1 hanggang doon sa verse 31. Ang sinabi rito ng Panginoon na ginamit sa English ay advocate. Actually, sa Greek word yan ay paraclete. No? English pa rin yung paraclete. Ano po yun? Parakletos. No? Parakletos, parang tinaslate lang sa ibang salin na English, paraclete sa iba. At dito naman sa version natin ay ginamit yung advocate. Ang ibig sabihin niya, literally is one who is called to one side. At malimit siya na ginagamit as isa yang advocate, sa ibang salin helper, sa ibang salin naman comforter.
One who is called to one side. Kaya nandun yung another advocate. This indicates that Jesus Himself has been an advocate for His disciples. Hindi po ito parang sa Holy Spirit lang. The Holy Spirit, He is advocate as well as the Lord Jesus Christ. Okay? And dito, pinapangako ng ating Panginoong Kristo na another advocate who will continue His work after His departure. Ano yung theological significance dito? Sa pangako ng Holy Spirit, ina-assure ng ating Panginoong Yesus sa mga disipulo na ang banal na Espiritu ay susugo bilang tagatulong at taga-aliw. Comforter, helper and comforter. Mahalaga itong pangakong ito sapagkat hina-highlight nito yung ongoing presence and guidance of the Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. At yung presence na yan, pasinin ninyo, ay eternal presence. Sabi dyan, and be with you forever, na nagbibigay diin doon sa eternal nature of the Holy Spirit's presence, providing continuous support and guidance to the believers. Ngayon, yung role ng Holy Spirit, makikita natin yan bilang divine presence na tumutulong sa mga mananampalataya sa kanilang spiritual journey, providing comfort, guidance, and strength. And bibigyan ko lang po ng diin, merong continuation ng gawain ng ating Panginoong Jesucristo. So the Holy Spirit is also viewed as the continuation of Jesus' ministry on earth. Papaano yun? Through the believers. Empowering believers to carry out God's work. Ngayon, ang pagpapabaya sa katotohanan ng presensya ng banal na Espiritu na ipinangako sa John 14:16 ay maaaring magdala ng ilang malalaking epekto para sa isang mananampalataya. Una dyan, kakulangan ng patnubay. Kung hindi kinikilala ang banal na Espiritu, maaaring mawalan ang mga mananampalataya ng banal na patnubay at karunungan na ibinibigay ng Espiritu. Ito ay maaaring magresulta sa maling pagpapasya at espiritual na kalituhan. Pangalawa ay kawalan ng kaginhawahan, sapagkat ang banal na Espiritu ay kilala bilang mga aliw. Ang pagpapabaya sa katotohanan ito ay nangangahulugang hindi natatamo ang kaginhawahan at kapayapaan na ibinibigay ng banal na Espiritu sa panahon ng problema at kagipitan. At pangatlo dyan, mga kapatid, ay kahinaan sa pananampalataya. Pinapalakas at binibigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga mananampalataya. Ang pagpapabaya sa kanyang presensya ay maaaring magresulta sa paghina ng pananampalataya at kakulangan ng espiritual na sigla at tibay. Karagdagan pa rito ay yung limitadong pag-unawa. Ipinapahayag kasi ng banal na Espiritu ang mga katotohanan ng salita ng Diyos at siya ang tumutulong sa mga mananampalataya na maunawaan at maisabuhay ang mga kasulatan. Kung wala ang tulong na ito, ang pag-unawa sa Biblia ay maaring manatiling mababaw at hindi kumpleto. Panglima ay paghiwalay mula sa presensya ng Diyos. Kasi alam ninyo, ang banal na Espiritu ang paraan kung paano nararanasan ng mga mananampalataya ang presensya ng Diyos. Ang pagpapabaya sa relasyong ito ay maaaring magdala ng pakiramdam ng espiritual na pag-iisa at paglayo mula sa Diyos. Pang-anim, nahadlangang espiritual na paglago. Ang banal na Espiritu ay may mahalagang papel sa pagpapakabanal at espiritual na paglago ng mga mananampalataya. Ang pagwawalang bahala sa kanyang gawain
ay maaaring makasagabal sa espiritual na pag-unlad at pagkamulat. Pero, nais kong ipaunawa sa inyo mga kapatid, na ang mga implikasyong ito ay para lamang sa mga hindi hinirang. Ito ay sa dahilang ang mga indikasyong ito ang nagpapatunay ng kanilang sitwasyong nasa eternal na kapahamakan. Okay? Malinaw dapat sa atin yan. Ngayon, ano yung mensahe sa atin ng talatang ito? The eternal presence of the Holy Spirit provides divine guidance, comfort, and strength to believers, affirming God's continuous support and involvement in their lives. The eternal presence of the Holy Spirit provides divine guidance, comfort, and strength to believers, affirming God's continuous support and involvement in their lives. So, ang pahayag ng mensahe ay nagbibigay diin na ang walang hanggang presensya ng banal na Espiritu ay naglalaan ng tuloy-tuloy na banal na patnubay, kaginhawahan, at lakas sa mga mananampalataya. Ito ay nagpapatunay na lagi sumusuporta at nakikilahok ang Diyos sa buhay ng kanyang mga tagasunod. Na tinitiyak na hindi sila kailanman nag-iisa at palaging may access sa kanyang karunungan at kapangyarihan. Kaya ang tanong ay ito, how does the Holy Spirit's presence impact a believer's daily life and decision-making process? So, ang tanong na ito ay nagpapahiwatig sa atin na talagang mayroong kaugnayan ang presensya ng Banal na Espiritu. Ang katotohanan na nandiyan ang Banal na Espiritu, meron itong kaugnayan doon sa buhay ng mga mananampalataya. Nung ibahagi ng ating Panginoong Hesukristo ang pangako ng Banal na Espiritu dito sa John 14:16-17, ay ginawa niya ito yung puso niya ay punong-puno ng pag-ibig, ng concern and assurance for His disciples. Yamang nalalaman niya na malapit na siyang aalis mula sa kanila, physically of course. Nais ng ating Panginoong Hesukristo na i-ensure na hindi sila iiwang mag-isa. Ang kanyang emotions ay masasabi natin na may pinaghalong compassion and encouragement. Habang kanyang i-reveal sa kanila yung divine plan na pagpadala ng another advocate na walang iba kundi ang Banal na Espiritu. At dahil dyan, nagkakaroon ng hope and reassurance na despite their initial confusion and anxiety, yung pangako ng Panginoon Jesucristo ng Banal na Espiritu ay magkakaroon eventually ng pag-asa. No? Magdadala ito ng reassurance sa mga disipulo. Yamang naunawaan na ang Banal na Espiritu ay sa kanila magpakailanman, providing guidance, comfort, and strength, ito ay magbibigay sa kanila ng sense of peace and confidence. At anticipation and expectation. Yung mga disipulo, matapos nilang matanggap ang pangako, ay maaaring nakaramdam sila ng sense of anticipation and expectations for the coming of the Holy Spirit. And they would have eagerly awaited the fulfillment of Jesus' promise. Yamang nalalaman nila na ito nagsisignify ng God's continued presence and support. Ngayon, to directly answer the question, ito po yung una. No? So, alam natin na ang Banal na Espiritu ay may malalim na epekto sa pang-araw-araw na buhay at proseso ng pagpapasya ng isang mananampalataya sa mga sumusunod na paraan. Divine guidance. Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng karunungan at patnubay sa mga mananampalataya sa pang-araw-araw nating mga desisyon. Ang patnubay na ito ay tumutulong sa atin na harapin ang mga hamon ng buhay ng may kalinawan at layunin na sumasalamin sa layunin ni Jesus na iwanan ang kanyang mga tagasunod ng tuloy-tuloy na suporta. Ayan. Pangalawa ay comfort and peace.
Sa panahon ng problema o kagipitan, ang banal na Espiritu ay nag-aalok ng kaginawahan at kapayapaan, tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo sa lupa. Maaring maranasan ng mga mananampalataya ang pakiramdam ng pagiging kalmado at katiyakan na alam nilang ang Espiritu ay laging kasama nila. Pangatlo ay power. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya upang mamuhay ng matatag at epektibo sa kanilang pananampalataya. Ang kapangyarihan ito ay nagpapahintulot sa atin na maisakatuparan ang ating mga layuning bigay ng Diyos at maging saksi ng pag-ibig at katotohanan ni Kristo. At yan ay mabanggit mamaya, no? Pang-apat, spiritual growth. Ang banal na Espiritu ay may mahalagang papel sa spiritual na paglago at pagpapakabanal ng mga mananampalataya. Sa pamagitan ng pagkukonbik sa ating mga kasalanan at pag-akay sa mas malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos, tinutulungan tayo ng Espiritu na maging higit na kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. At panglima, connection to God. Ang presensya ng banal na Espiritu ay tinitiyak na ang mga mananampalataya ay nagpapanatili ng malapit na relasyon sa Diyos sa pamagitan ng panalangin at pakikipagniig sa Espiritu. Maaari nating maranasan ang presensya ng Diyos at marinig ang kanyang tinig sa pamagitan ng Biblia. Now, the point is this. The Holy Spirit's eternal presence ensures that believers always have access to divine guidance, comfort, and strength, affirming God's continuous involvement in their lives. Di ba? Napakagandang malaman at mapaalalahanan ng katotohanan ng bagay na ito. So narito ang ilang mga talata mula sa iba pang bahagi ng Biblia na sumusuporta sa prinsipyo ng walang hanggang presensya ng banal na Espiritu na nagbibigay ng patnubay, kaginawahan, at lakas sa mga mananampalataya. Acts 1, 7-8. Pero yung punto dyan, yung verse 8, na sinasabi sa Tagalog, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu. But when the Holy Spirit has come upon you, you will receive power. And will tell people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So, pinapakita ng talatang ito na binibigyan ng banal na Espiritu ng kapangyarihan ang mga mananampalataya para sa kanilang misyon at patutuo, na nagpapatunay sa patuloy na pakikilahok ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Another is Romans 8:26-27. And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for. But the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying. For the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. So, sabi dyan, sa ganito rin daw paraan, ang Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan. Hindi natin alam kung ano ang ating dapat ipanalangin. Ngunit, ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin sa mga daig na hindi maipahayag sa salita. At siya na sumisiyasat ng ating mga puso ay nakakaalam ng pag-iisip ng Espiritu sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga tao ng Diyos alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang talatang ito ay nag-highlight sa papel ng banal na Espiritu sa pagbibigay ng kaginawahan at lakas, lalo na sa panahon ng kahinaan at kawalan ng katiyakan, na tinitiyak ang tuloy-tuloy na koneksyon ng mga mananampalataya sa kalooban ng Diyos. Sa 1 Corinthians 3:16 ay may ganitong sulat. Don't you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God lives in you?
So, hindi ba ninyo alam na kayo mismo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyong kalagitnaan? Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa paninirahan ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya na nagpapahiwatig ng patuloy na presensya at paikilahok ng Diyos sa kanilang buhay. Sa Galatians 5:22 hanggang 23, sa unang bahagi nito, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, malinaw dyan na yung bunga ng Espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kabaitan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Kaya mga talatang ito ay naglalarawan ng nakakapagpabagong epekto ng banal na Espiritu sa karakter at buhay ng isang mananampalataya na nagbibigay ng tuloy-tuloy na patnubay at lakas upang maisabuhay ang mga virtud na ito. No? Sa English, virtue, Tagalogin natin, virtud. Sa Ephesians 1:13 hanggang 14, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. So, ang pinangako rito na isinelyo sa mga mananampalataya ay ang banal na Espiritu. Sabi rito, at kayo rin naman, nang marinig ninyo ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at nanalig kayo kahit tinatakan sa Kanya ng ipinangakong banal na Espiritu, na isang tatak na nagpapatunay ng ating mana hanggang sa pagkakaloob ng kaligtasan sa mga nagmamay-ari ng Diyos ay kapupuri ng Kanyang kalulatian. So, ang talatang ito ay nagpapakita na ang banal na Espiritu ay isang garantiya ng mana at pagtubos ng mga mananampalataya na nagpapatunay sa patuloy na presensya at pangako ng Diyos. So, bilang ilustrasyon, no, yung isang GPS at isang traveler. Isipin mo na isang manlalakbay na nagmamaneho sa isang hindi pamilyar na lungsod o naglalakbay, umaakyat sa bundok. Kung walang GPS, maaaring maligaw ang manlalakbay, magkamali ng liko at humarap sa mga pagkaantala. Ngunit gamit ang isang maasahang GPS system, nakakakuha ang manlalakbay ng real-time na direksyon ng mga babala tungkol sa trapiko at ang pinakamainam na ruta patungo sa destinasyon. Sa paglalarawang ito, ang banal na Espiritu ay tulad ng GPS. Kung paano ang GPS ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na patnubay, real-time na mga update at direksyon upang matulungan ang manlalakbay na makarating sa kanilang destinasyon ng ligtas, ang banal na Espiritu ay naglalaan ng banal o makalangit na patnubay, kaginawahan, at lakas sa mga mananampalataya. Ang presensya ng banal na Espiritu ay tinitiyak na ang mga mananampalataya ay naglalakbay sa kanilang spiritual na paglalakbay ng may kalinawan, kumpiyansa, at katiyakan ng pagdating sa kanilang spiritual na destinasyon na nagpapatunay sa patuloy na pakilahok ng Diyos sa kanilang buhay. May paniniwala sa ilang mga Kristiyano na kung ang isang mananampalataya ay magpakamatay, hindi sila maliligtas at hindi makakapasok sa langit. Ang paniniwalang ito ay madalas na nakaugat sa ideya na ang pagpakamatay ay isang mabigat na kasalanan at isang gawa ng kawalan ng pag-asa na sumasalungat sa pag-asa at pagtitiwala sa Diyos na tinatawagang taglayin ng mga Kristiyano. Now, pag-usapan natin yung kaugnayan sa doktrina ng banal na Espiritu. Una, nalaman natin na mayroong paninirahan ng banal na Espiritu. Na ayon sa doktrina ito, ang banal na Espiritu ay naninirahan sa bawat mananampalataya. Nagbibigay ng patnubay, kaginawahan at lakas. Ang presensya ng banal na Espiritu ay isang tatak ng kaligtasan at isang garantiya ng buhay na walang hanggan. Kagaya ng kababasa lang natin kanina. Pangalawa, katiyakan ng kaligtasan. Ang doktrina ng banal na Espiritu ay nagbibigay diin na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Hindi sa pamagitan ng mga gawa, Efeso 2:8 hanggang 9. Ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya ay isang patunay ng kanilang kaligtasan
anuman ang kanilang mga gawa. At pangatlo, kaginawahan at suporta. Ang banal na espiritu ay kilala rin bilang mga aliw, nagbibigay ng suporta at lakas sa panahon ng kagipitan at kawalan ng pag-asa. At yan nga yung tampok ng ating pangaral ngayon. Ang presensya ng banal na espiritu ay tinitiyak sa mga mananampalataya na hindi sila kailanman nag-iisa kahit sa kanilang pinakamadilim na sandali. At pang-apat, kapatawaran ng mga kasalanan. Ang doktrina ng banal na espiritu ay kinabibilangan ng paniniwala na ang lahat ng kasalanan ay maaaring mapatawad sa pamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Kaya, yan kung saan ba natin makikita yung talata na may ganyan na katotohanan? Sa unang Juan 1:9. Pero, gusto kong ipaalala sa inyo na hindi na issue dito ang kasalanan, no? Yung pagkapakamatay, kasalanan, hindi na po ito issue dito sapagkat ang lahat ng kasalanan ng isang mananampalataya ay napatawad na ng Panginoon. Maaring meron pa rin ilang nag-aakala sa inyo na ang kasalanan pinatawad lamang ng Panginoon ay yung kasalanan na bago ka sumampalataya, no? Yung past sins mo. Ha? Ganun ba ang iniisip ninyo na yung pinatawad tayo ng Panginoon sa Kristo sa ating mga kasalanan? Yung mga past sins mo bago ka naging believer? At yung present sins mo, dahil ikaw ay palagi ka namang humihingi ng tawad sa Panginoon, baka inisip nyo na hindi kabilang yung future sins ninyo. Ang kasalanan po na pinatawad nung mapako sa krus ang ating Panginoon sa Kristo, nagkaroon tayo ng kapatawaran all of our sins. Past, present, and future. Ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya ay tunay na pinagmumulan ng patnubay, kaginawahan at lakas. Gayunpaman, mahalagang kilalanin na ang mga paikibaka sa kalusugan ng isip, kabilang ang matinding depresyon at mga pag-iisip ng papakamatay ay maaaring makaapekto sa sinuman, kabilang na ang mga Kristiyano. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng suporta at kaginawahan. Tandaan, ang pangako ng Diyos tungkol sa presensya ng banal na Espiritu ay tunay at tiyak. Ang banal na Espiritu ay naglalaan ng tuloy-tuloy na patnubay, kaginawahan at lakas sa mga mananampalataya. Ang argument ko ito, the presence and work of the Holy Spirit through the support of the Christian community should prevent a believer from reaching the point of committing suicide. Itong perspective na ito ay nagbibigay ng diin doon sa kapangyarihan ng divine intervention by communal support in addressing mental health struggles. Ngayon, ang banal na Espiritu sa kanyang kapangyarihan ay gumagamit ng lahat ng magagamit na paraan upang maisakatuparan ang kanyang layunin na kinabibilangan ng pagpigil sa trahedya ng pagpakamatay sa mga mananampalataya. Ang pananaw ito ay nag-highlight sa komprehensibo at iba't ibang paraan kung saan kumikilos ang banal na Espiritu gamit ang parehong espiritual at praktikal na aplikasyon upang magbigay ng suporta, kaginawahan at intervention. At yan ang ating tinatayuan sapagkat ang Holy Spirit ay Diyos and we believe in a sovereign God and therefore the Holy Spirit is sovereign in all His works. See? Meron ba tayong instance na ganun nga? There is a story in the Bible na kung saan ang isang tao ay pinigilan mula sa pag-commit ng suicide. In the book of Acts chapter 16, we find the account of the Philippian jailer na kung saan si Pablo at si Silas, sila'y nakulong doon, and during the night, nagkaroon ng earthquake na talagang nagpagiba, nagpaliglig doon sa prison cell, no? Causing the doors to open and the prisoners' chains to come loose. Yung jailer, iniisip niya na naka-escape na yung mga prisoners. Kaya ang ginawa niya is papatay na, kumuha siya ng sword, kasasaksakin na niya ang kanyang sarili. Sapagkat
matinding konsekwensyon sa kapag natakasan ka ng binabantayan mong mga bilanggo. Pero sumigaw sa kanya si Pablo doon sa Acts 16 verse 28. Sabi niya, "Do not harm yourself, for we are all here." You see, the jailer was prevented from committing suicide. At bilang resulta, siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya sa Panginoong Kristo at bautismuhan. Kaya yung kwento na yan ay nag-highlight na kung paano isang divine intervention and the presence of believers can prevent someone from taking their own life and lead to a transformative experience. Kaya hindi na tayo aabot doon sa punto na pagdidibatihan pa natin kung ang isa bang mananampalataya na nag-commit ng suicide ay ligtas. No? Ang mananampalataya forever saved. Diba? Walang panahon sa buhay niya na siya ay hindi ligtas o matatanggal ang kanyang kaligtasan. And besides, walang magpapakamatay na mananampalataya. Tunay na mananampalataya. No? Maaaring professing believers, professing Christians, pero hindi sila tunay na Kristiyano. Sapagkat yung kanilang pagkapamatay, ang indikasyon na nawala sa kanila ang banal na Espiritu. Isipin mo na isang tao na mahalaga sa iyo ay dumadaan sa mahirap na panahon. Nakakaramdam ng bigat ng mga pagsubok sa buhay. Parang malayo siya at naramdaman mo na baka nawawalan na siya ng pag-asa. Paano mo ipapakita sa kanya na hindi siya nag-iisa at may paraan para makalabas sa kanyang kadiliman? Yan ang hamon sa iyo na binibigay ng ating pangaral na ito. At pwede tayong magbigay ng mga ilang practical na aplikasyon. No? Una, ang paglalaan ng oras, pagiging tunay na naroon, ay mas malakas kaysa sa mga salita. Ang pag-aalok ng panalangin o nakakaaliw na kasulatan ay maaaring magtanim ng binhi ng pag-asa. Ang malumanay na pagkikayat sa kanya na humingi ng professional na tulong ay nagpapakita ng iyong malalim na pag-aalaga. Ang regular na pakikipag-ugnayan, kahit simpleng kumusta ka, ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ang pagtataguyod ng komunidad kung saan siya makadarama ng pagkabilang ay maaaring maging lifeline. At isang pangunahing example na dyan ay yung D-group or discipleship group. Ang pagtulong sa maliliit na gawain ay nagpapakita na siya ay pinahalagahan at sinusuportahan. It means, pwede mo siyang dalawin kung anong may tutulong mo na gawain sa kanilang bahay, di ba? Ang pag-aaral tungkol sa kalusugang pangkaisipan at pagtuturo nito sa iba ay maaaring lumikha ng isang mapagkalingang kapatigiran para sa lahat. Sa konklusyon, tayo ay magtutok sa pangako ng banal na Espiritu. Yakapin ang kanyang patnubay at lakas sa ating mga buhay. Ipagkaloob din natin ang ating sarili na maging isang sumusuportang komunidad na naglalakad kasama ang isa't isa sa bawat pagsubok at tagumpay. Nawa tayo ay maging mga sisidlan or vessels ng pag-ibig ng Diyos at mga instrumento ng kanyang kapayapaan. Nag-aalok ng pag-asa at liwanag sa mga nasa paligid natin. Amen. So the light of the Holy Spirit guide us through the darkest valleys, reminding us that we are never alone in our journey. Yan ang iniiwan sa atin. No? The light of the Holy Spirit guides us through the darkest valleys, reminding us that we are never alone in our journey. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Mahal naming Ama na makalangit, lumalapit kami sa iyo na may puso ng pasalamat. Ipapasalamat sa oras na ito ng pagsamba at pagninilay. Kami ay pinaalahanan ng kamanghamangang kaloob ng iyong banal na Espiritu na gumagabay, nagbibigay ng kaginawahan at nagpapalakas sa amin araw-araw. Naway patuloy namin maramdaman ang iyong presensya kahit sa aming pinakamadilim na mga sandali at magtiwala sa iyong banal na plano. Panginoon, tulungan po kami maging mga sidlan ng iyong pag-ibig na nag-aalok ng suporta at habag sa mga nasa paligid namin. Bigyan mo po kami ng karunungan upang magbigay ng parehong espiritual at practical na tulong sa mga nangangailangan. Naway maging isang komunidad kami na sumasalamin sa iyong pong biyaya at awa.
na itinataguyod ang isa't isa at naglalakbay na magkasama sa pananampalataya. Sa amin po, pag-alis sa lugar na ito, dalangin po namin na punuin mo po kami ng iyong kapayapaan at kagalakan at bigyan mo po kami ng kapangyarihan upang ibahagi ang iyong liwanag sa mundo. Kami po ay nagtitiwala sa iyong walang hanggang pag-ibig at iniaalay ang aming mga buhay sa iyong paglilingkod. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, kami po ay nanalangin. Ang lahat ay magsabi na Amen.